Hello guys, meron lang akong gustong i-share. Gusto ko kasing bigyan pansin yung comment po ng isa po nating kapatid sa Seventh-day Adventist. Ang sabi niya po ay ganito: Tanong at Sagot Ministry, yung page ko po yung tinutukoy niya. Kailan ang debate niyo ni Israel Ponce? Para mapanood ng mga kasama namin dito sa bahay. Hinihikayat kasi sila ng INC. Di daw namimilit pero pinapapirma naman. Tapos yung tulog dito sa amin, ginigising para pumirma. Ayaw naman nila sumali sa iglesia ni Manalo. Wala tayong magagawa. Siguro yan ang strategy dyan ng mga INC. Alam nyo naman yung tama at mali. Ngayon, itinatanong po ninyo kapatid, kung kailan ang debate namin ni Israel Ponce. Actually, pareho po tayong nag-aantay. Sapagkat noong gumawa siya ng edited na convo, atin po itong sinagot. At ipinahayag natin na tinatanggap po natin yung kanyang hamon sa isang maginoong debate. At siguradong nakarating sa kanya yung video na yan at napanood. Katunayan, gumawa nga siya ng clip video pa patungkol doon sa aking naging sagot. At napansin ko na hindi na umabot ng 1 minuto yung kinlip niya. Kasi kapag pinanood niya sa account niya yung buong sagot ko, mapapahiya kasi siya doon . Ibig sabihin, napanood niya po yung aking pagsagot doon sa kanyang hamon na dumaan daw muna ako sa kanya imbis kay Michael Sandoval. Bagamat hindi naman talaga ako nagamon kay Michael Sandoval. Pero dahil bida-bida siya, nag-iimbento ng kwento, nag-iimbento ng convo. So atin pong tinanggap yung kanyang hamon sa isang maayos at formal na debate. Hanggang ngayon po, hindi pa siya sumasagot. Puro lang siya yabang doon sa kanyang account. Sapagkat doon sa kanyang account ay bida-bida rin siya. Hindi daw ako haharap sa kanya. Ako daw ay natatakot sa kanya. Kaya mga kapatid, mamagitan po kayo dito para matuloy yung aming debate. Kasi ako, excited ako . Ito yung gusto kong harapin talaga, sa totoo lang. Yung mga ganitong tao. Kasi maraming dadayain ito . Isipin mo, gumawa siya ng inventong convo. Israel Ponce, ba't di mo kaya i-refute yung aking in-expose? Yung pagkakaiba ng history ni Felix Manalo. Kasi sa isang version, siya ay hindi ikinasal sa Seventh-day Adventist. Yan ay mapapanood sa Felix Manalo story na ginanapan ni Dennis Trillo. Doon naman sa Liwanag Magazine, official na ipinablish ng inyong sentral, ay ikinasal daw sa Seventh-day Adventist. Total, ang galing mo naman mag-hocus-pocus . Baka gusto mong sagutin yon. Baka kaya mo, malay mo, mahilot mo. Di ba? Baka magawa mo ng paraan. Gawa ng ang galing mo mag-edit . Malay mo, doon sa gagawin mong edit, mapalitaw mong walang contradiction doon. Baka lang naman. Kasi ang galing mo mandaya . So, mga kapatid, ikinol ko na po yung hamon ni Israel Ponce. Sabihin niyo po sa kanya, tinanggap ko po yung hamon niya. Ngayon, kailan po ang aming pre-debate? Ayan. Maganda po, i-PM niyo po siya, kausapin niyo po siya. Then magpakita lang kayo ng screenshot na haharapin niya po ako sa isang debate. Siguro wag niyo nang i-message sa aking Tanong at Sagot Ministry FB page. Kasi sobrang dami po ng message dyan. Yung iba po dyan ay hindi ko pa halos ma-open. Yung iba last year pa na question. Kasi po maraming mga question po dyan na iniisa-isa nating sagutin. Nga lamang dahil sa sobrang dami, hindi natin talaga ma-open isa-isa. Baka hindi ko po makita. Kahit i-message nyo lang o i-comment po dyan sa isa sa mga video ko na in-expose patungkol kay Israel Ponce. Yung nagpapanggap na gwapong iglesia ni Cristo. Ayan. Then kapag nakonfirma na po natin, nalalaban po talaga ito, ay kukuha po tayo ng moderator na maganda. Siyempre, hindi manggagaling sa amin, hindi rin manggagaling sa kanya. Para fair, ibig sabihin ay hindi iglesia ni Cristo at hindi Seventh-day Adventist. Neutral po siya, ibang sekta. Pero siyempre, hindi tayo basta dapat kumuha ng kung sino-sino lang. Kasi baka mamaya lalaban niya ng debate, tapos yung gustong moderator is yung ninong niya sa kasal. Hindi ho ganon. Kailangan, bukod sa neutral, hindi kapwa kaanib sa sekta namin, ay marunong o may karanasan pagdating sa pagmomoderator sa debate. Ayan. Para po matuloy na ito, kasi excited na rin po ako . Gawa ng gusto niya, meron siyang hamon sa akin na dumaan daw muna ako sa kanya. Okay, sige, dadaan ako sa iyo. Kaya sa pangalawang pagkakataon, Israel Ponce, hindi ka sumagot sa akin pag-call sa hamon mo na dumaan ako sa iyo, at ikaw yung aking harapin sa debate. Sa pangalawang pagkakataon, tinatanggap ko yung hamon mo, Israel Ponce. Magharap tayo sa isang maayos at formal na debate. Kapag tinanggap po nito ni Israel Ponce yung ating hamon, kayo na po yung mamagitan para masimulan agad. Pagka sinabi niyang lalaban, sabihin mo kagad sa kanya, sabihin niyo kagad, kailan yung date ng pre-debate? Then ipaalam niyo sa amin para po masimulan na po natin.
Wag na po natin itong patagalin kasi natutuwa ako sa taong ito eh. Hindi daw ako lalaban sa kanya sa debate. Hindi pala ako lalaban eh, ba't nag-edit ka pa? Sa tingin mo pala hindi ako lalaban eh, ba't mandadaya ka pa? Yan ba yon? Ito ba yung pinagmamalaki ninyong nasa katotohanan? Iglesia ni Cristo ang ililigtas sa araw ng paghukom? Hindi ako maniwala. Kung halimbawa lang mga kapatid itong Iglesia ni Cristo na ipinangaral ni Felix Manalo, yung talagang maliligtas, hindi ako naniniwalang kasama to si Israel Ponce. Kasama yung pamunuan. Hindi ako naniniwalang maliligtas yan. Yung pamunuan ng INC at saka si Israel Ponce. Hindi ito masasama. Bakit? Kasi alam ko mismo katuruan sa Iglesia ni Cristo. Bilang dating kaanib sa Iglesia ni Cristo, alam namin na yung pag-anib sa loob ng Iglesia ni Cristo ay panimulang hakbang lamang. Ibig sabihin, kahit naging member ka dyan pero hindi ka nagbagong buhay, hindi ka pa rin maliligtas. At alam niya na napakaraming member. Etong ganitong gawain ni Israel Ponce, hindi ito gawain ng panlangit. Imposible. Maniwala ako dito sinungaling. Nag-imbento ng konbo. Kaya dito kay Israel Ponce sa pangalawang pagkakataon, tinatanggap ko ang iyong hamon. Kailan po yung ating pre-debate? Bigyan mo ko ng date para maumpisahan na yung ating paksa, yung ating rules, kung saan natin gaganapin, etc. etc. Kung talagang lalaban ka, kung talagang gusto mong harapin kita, call. Tinatanggap ko ang iyong hamon sa isang maginoo at formal na debate.